Welcome back po sa ating channel mga ka-TH. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating channel mga ka-TH. Ang atin pong ibabahagi ngayon mga ka-TH ay tungkol po sa face marker na ito mga ka-TH, na sa unang tingin pa lang po natin mga ka-TH ay para po siyang natural lamang po mga ka-TH. Kaya ang katanungan po dito mga ka-TH ay ito po: ang mga Hapon po ba ay gumagamit ng mga natural marker para pagbaunan ng kanilang deposito mga ka-TH? Kaya naman silipin po natin kung mayroon bang coordinate marker na makikita sa palibot nitong face marker na ito mga ka-TH. Papansinin po natin ang mata niya mga ka-TH. Ang isa po sa kaliwa ay bulag at ang sa kanan ay malaki po ang mata niya mga ka-TH. At meron din po siyang ilong mga ka-TH na maaring pointer po mga ka-TH. Ang mata na ito mga ka-TH na medyo malaki, yan po ang bibigyan natin ng pansin mga ka-TH, kasi nagbigay po siya ng direksyon mga ka-TH na para bagang daanan ng luha mga ka-TH na linya. Nang linya na ito mga ka-TH ay nagtuturo po sa kanyang likuran mga ka-TH. Kaya naman huwag na nating patagalin mga ka-TH, puntahan po natin sa may bandang likuran para malaman natin kung meron ba siyang ibinigay na coordinate marker na ayon po sa tinuro ng linya na parang daanan po ng luha ng kanyang mata mga ka-TH. Kaya naman puntahan po natin sa may bandang likuran mga ka-TH kung ano po ang ating makikita mga ka-TH. At ito na po mga ka-TH, itong bato na ito po yung pinakauna nating madatnan mga ka-TH. Na ang bato pong ito mga ka-TH ay nakabaon po ito dati mga ka-TH, hindi po ito nakikita. Ngayon po ay lumitaw na po siya at mayroon po siyang parang letter C or parang letter D din po siya mga ka-TH na tinibag. At meron din sa tuktok niya mga ka-TH na kung sisilipin natin ng maigi mga ka-TH, ayan po, ay mukha po siyang letter C mga ka-TH na tinibag po talaga yan mga ka-TH. At meron po siyang bilog sa gitna, dot sa gitna, na kung ating titingnan sa ating coding mga ka-TH o sa ating libro ay dinaganan po ng bato ang ibig sabihin yan mga ka-TH. Kaya ito po ang napupusuan ko mga ka-TH, kasi ang batong ito mga ka-TH ay tatlo po siya mga ka-TH. At saka yung sa ibabaw niya mga ka-TH ay tinanggal ko na po mga ka-TH. Malaking bato po yung nakadagan dito sa dalawang ito mga ka-TH. Kaya naging triangle yan mga ka-TH dahil sa isang bato na tinanggal ko. At ito na po yung bato na ito mga ka-TH. Malaking bato po ito mga ka-TH. Nahihirapan po akong magtanggal niyan mga ka-TH. At titingnan po natin ang bato na ito mga ka-TH. Mukha po siyang replika doon sa face marker mga ka-TH, kasi yung mukha niya parang nguso po yan ng aso. Ayan po, may mata, nasa bandang kaliwa naman yung medyo malaking mata, sa kanan bulag, at may ilong din siya mga ka-TH. Yan po ang dinagan dito sa bato, na dalawang bato na ito, pinatong po siya dito mga ka-TH. At ang pinatungan niya mga ka-TH na isang bato, maitim po yan mga ka-TH. Kaya sa tingin ko po ay dyan po nakalagay ang deposito mga ka-TH. Tinakpan lang po ng bato na yan. At meron siyang bitak dito na nagtuturo dito sa itim na bato mga ka-TH, na ang kagandahan dito mga ka-TH, dito po nagtuturo ang ating locator mga ka-TH. Kaya ngayon naman mga ka-TH, titingnan naman natin sa may bandang silangan kung ano ang ating makikita doon mga ka-TH sa may bandang silangan. Ito po, magsisimula po tayo dito mga ka-TH sa tinuro ng ilong na ito mga ka-TH. Kaya naman po, pagtiyagaan nyo po mga ka-TH ang videong ito, kasi natitiyak ko po sa inyo na maganda ang mapapanood nyo sa may bandang silangan po nitong tinuro ng ilong mga ka-TH. Kaya naman simulan na natin na suriin kung ano yung tinuro ng ilong mga ka-TH. Eto na po mga ka-TH. Silipin na po natin kung ano yung tinuro ng direksyon ng ilong na ito mga ka-TH. Sa may bandang silangan po mga ka-TH, ang makikita nating bato mga ka-TH ay ito po. Ito po yung sa may silangan niya mga ka-TH. Pansinin po nating maigi mga ka-TH ang batong ito mga ka-TH. Ayan na po mga ka-TH.
Mayroon po siyang patulis banda doon sa may silangan mga katiits. Ayan po, mayroon siyang patulis na ang tinuro naman niya mga katiits ay isang malapad na bato po. Ayan. Malapad po yung bato na yan mga katiits, na kung atin pong kikilatisin mga katiits ay mukha po siyang pagong mga katiits na nakadapa. Ayan po. Kung hindi man yan ulo yung nakausli dyan mga katiits, yan yung matulis, tingin ko po ay buntot po yan mga katiits, pero pointer yan. Pointer po yan sa dito po sa tinatayuan ko po mga katiits, sa harapan ng tatlong bato na ito mga katiits. Meron po kasing tatlong bato na ito mga katiits sa may bandang harapan ko. Ito po, isa, dalawa, tatlo, nakahilira po yan mga katiits, na sa ating coding po mga katiits ay positive po siya sa 3 big rocks po. 3 big rocks po mga katiits. Pero dito tayo magsisimula sa may bandang west. Papunta tayong silangan mga katiits. Dito tayo magsimulang magdikod. Unang bato, pangalawa at sang pangatlo mga katiits ay mayroon pong guhit na nagtuturo doon sa inaakala nating pagong mga katiits. Yang linya na yan mga katiits, nagtuturo talaga yan doon sa pagong. Na yung pagong naman mga katiits na mayroong nguso or parang buntot, nagtuturo din yan dito sa harapan ng tatlong bato mga katiits, dito sa may putikan po. Kaya naman mga katiits, yung tinuro ng buntot ng pagong mga katiits na 3 metro mula sa 3 big rocks ay prospect din po yan sa digging site mga katiits. Pero bago po yun mga katiits ay puntahan po natin ang tinuro ng ilong ng face marker mga katiits, kung ano talaga ang tinuro ng ilong na yun mga katiits. Dito po sa may bandang silangan mga katiits. At ito na po yung bato na tinuro ng ilong sa may bandang silangan mga katiits. Yan, kung sa tingin po, unang tingin pa lang natin mga katiits ay parang ordinaryong bato lang po yan mga katiits. Ayan po. Pero kapag hindi mo yan sinilip o sinuri ng maigi, hindi mo malalaman mga katiits na yung tong bato na ito pala mga katiits ay tinibag siya mga katiits. Tinibag siya na hindi naman gaanong maganda ang pagkatibag, pero talagang sinadya yan ng tao mga katiits para magmukha po siyang puso. Ayan po mga katiits, klarong klaro na tinibag po yan para magmukha po siyang puso at magiging opening marker na po ang tibag na yan mga katiits. Kung titingnan mo po yung puwitan ng heart na ito mga katiits ay hindi naman po siya matulis. Kaya ito po ang ginawa kong marker mga katiits, na sa tingin ko po ay sa harapan lang nito mga katiits, kasi opening sign po siya mga katiits. Ayan po, klarong klaro na tinibag yan mga katiits. Yan, nag letter C po yan mga katiits. Dito naman sa may bandang puwitan ay hinukay ko na po pang maghanap ng marker. Wala po akong nakita mga katiits kasi paakyat po ang lugar na yan. Mayroon po yung kawayan dyan mga katiits na parang harang na tanim lamang po yan ng papa ko mga katiits. Yan po, paakyat po yan mga katiits. Kaya sa tingin ko ay wala dyan yung deposito mga katiits, kaya tinigil ko na po ang paghuhukay. At ito po ang binigyan ko ng pansin mga katiits, itong tinibag na letter C na ito mga katiits, na ang ibig sabihin nito ay opening. Kaya sa harapan po niyan, madalas ay yan po ang tinuturo ng sign na yan mga katiits. Ayan po, tingnan po natin mga katiits. Kung hindi yan tinibag, ganyan po ang itsura niyan mga katiits ng bato. Ayan. Kaya lang naman nagkaganyan yan kasi sadyang tinibag po yan para magiging marker. At ayan po, sisilipin natin ang tinuro niya mga katiits. Yan po, nilagyan ko na po ng stick yan para malaman natin kung saan ba talaga siya nagtuturo mga katiits. Yan po. Pero dito sa may bandang kanan, meron pong bato na nakausli na may guhit siya na parang check mga katiits, na sa tingin ko naman diyan din nagtuturo yung check na yan mga katiits, na ang ibig sabihin po niyan ay footstep of the mountain mga katiits. Ayan po, yung marker na yan
nilagay ko po yan kasi yan po ang tinuturo ng opening sign na nagmula sa puso mga ka-TH. At dito sa may bandang kaliwa niya mga ka-TH, mayroon dalawang bato na kung ating susuruin mga ka-TH ay makakakita tayo ng isa na namang sign nang ibig sabihin yan po ay passageway mga ka-TH. Dalawang bato na hindi magkadikit kaya ang sa gitna niyan mga ka-TH ay passageway. Nang tinuturo din ng passageway mga ka-TH ay papunta din po doon sa nilagyan natin ng marker na siyang tinuro din ng puso mga ka-TH. Yan po. Yan, nilagyan ko po ng stick mga ka-TH. Doon po siya nagtuturo sa tinuro ng heart mga ka-TH. Sa kabila namang banda mga ka-TH, ang bato ay may guhit or may sugat siya mga ka-TH na talagang chinisil po yan para magiging linya po at magiging direksyon na doon din naman nagtuturo sa ating minarkahan mga ka-TH. At ang tatlong ito mga ka-TH, isa lang po ang direksyon na kanyang tinuturo mula sa guhit na ito dito sa passageway at pati yung doong opening na tinuro ng heart mga ka-TH. Kaya iisa lamang po ang direksyon na kanilang tinuturo na sa tingin ko po mga ka-TH ay dito po nilagay ang deposito mga ka-TH. At tiyak po ako na dyan po nakabaon ang deposito na ating hinahanap sapagkat ang tatlong marker na magkatabi ay dyan po nagtuturo mga ka-TH.